Hindi okay. kayo nagmura. Mayor, 2 oras po ito. Kanina pa ho namin sinasabi. 2 hours itong program. Ikaw na ba? Kaya nyo po bang tumagal ng 2 hours na hindi nagmumura? Malapit makatay dito sa ospital siguro. Baka dali na lang ako doon. Malaking bagay una ito. So, yun na, tinanong na ni Jerry yung pagmumura. Mahalaga po ang interview na ito kasi sa latest SWS survey, marami nagulat, sir, let's face it, you're 38% nationwide. Kahit pa sabihin nila ano man yung tanong, leading ba ang question, lumalabas na si Rudy Duterte is really a strong and viable candidate for 2016. Nagulat ba kayo, Mayor, una dun sa resulta ng survey? No. Bakit, sir? Bakit to? Well, nonchalant ako dyan sa bagay na yan. Even before, sabi ko naman sa inyo na kung number 1 ako o number 2, number 3, I really do not care. Kaya sabi ko, mas mabuti ibaba na lang niya ako para walang tanong. If I were number 5, they would not be here, so I would not be wasting, Pero palagay nyo, anong nakikita ng publiko sa inyo sa problema ng bayan ngayon kung bakit nakikita nila na kayo ang gusto nilang iboto? Meron silang nakikita sa inyo, Mayor. Ano yun? Pareho kami, lahat na tayo, ma'am. Kapag ako nakatingin ako sa sarili ko sa lamin kanina, wala akong nakita na, ibig sabihin, we're both, lahat naman kami capable. All of them can be good presidents. Maybe, they're just really to us, to answer your question. Baka dyan to siguro sa peace and order. Baka yan ang pinaka. Kasi, hindi naman it cannot be denied that the country is in bad shape. We have not collapsed, but we are in a bad shape. Ang droga, which I have been complaining about loudly, medyo masama talaga. It's flooding the country, and you can ask any mayor that you know, and he would tell you that drug is really giving us a headache. Kung pati ako doon na ako na yung nag-warning, pumapasok pa rin. Anong gagawin nyo, Mayor, kapag nanalo kayo? Kasi sa NCR, 9 out of 10 barangays may problema sa droga. Anong gagawin nyo, Mayor? Gusto kong patayin lahat pero acceptable sa inyo yan. Pero death penalty po ba? Ibabalik nyo? Anong gagawin nyo, sir? Alam mo, itong non-implemented, there's a law until now, it has not been abrogated. There is no implementation of the execution. Kaya rumami ito. Now we have a problem. There are about 1,000 pwedeng i-execute mo. Dapat ma-execute noon pa, pero because it was put off, maybe because of the strongest influence of libertarians in the church, the previous presidents decided not just to implement it. About the only president that implemented the death penalty was Marcos. Yung kay Lim. Si Erap. Pero alam nyo, Mayor, medyo mahirap po ang laban sa droga ngayon. Merong mga nagdidil ng droga sa labas. But now, what is happening? Nasa loob ho ng kulungan yung karamihan sa mga big time. Di ba? That is why I said, the problem, if we can really dig deeper, is that the 5 pillars of justice are failing. It has not collapsed, but it has failed the country. It's failing. Yung una-una ho, the first part of the program is really yung law enforcement. Yeah? Then, ang law enforcement talagang, kasi may mga police, nandiyan na sila mismo. Instead of just saying na, well, because, bakit pa ibigay natin sa mga Chinese syndicates? We might as well do it ourselves. Then, we have the fiscals. Hindi naman lahat. I was once a fiscal. But yung mga big time na mga nahuhulog, there was a time, I would not mention him because patay na. There was a time in all cases sa drugs na i-file sa courts were ordered reinvestigated dito sa Department of Justice. Nagkahulugan ang kaso dyan. I am not attributing anything to any particular person, but I do not know who handled what. Third, sa mga judges. And fourth,
Dito na nga, hinuli na, final ng fiscal, in the natural order of things, there was a judicial trial, then you have the National Penitentiary. Oh, look what happened. Tingnan mo kung anong nangyari. Nasa kulungan na, nagluto ng siyabo, may good time pa sila, pwede kang magdala ng babae, inuman, lechon, pagkain, may restaurant. So bakit ka matakot magpunta ng prisuhan? Mas maganda ang buhay mo doon. Then the fifth, yung nakalabas na, well, that's for some other time. It has something to do with the corrupted mind na yung matagal ka na sa prisuhan. So nagpi-fail yan. And that is why, baka hindi nakuha talaga ng lahat. It has touched every pillar of justice that runs a democratic country. Ito yung talagang, wala ka, dito nagsasyabo eh. Nagluluto ng siyabo. Tapos pasukin mo, hindi ka naman makapasok kasi may armas. Hanggang ngayon, may stand-up. Anong klase? Anong gagawin niyo, Mayor? Jesus, Kung kayo Maria naging Josep. presidente, Have tanong ko lang, mercy, have mercy on their soul. Talaga. Kapag nanalo po ba si Mayor Duterte bilang Pangulo, papayag ba kayo sa extrajudicial killings, Mayor? No. In the sense na yung nakatali yung kamay sa likod tapos nakaluhod. That is not. I said, the usual is, ito, ayaw kasi maniwala ng tao, pati yung human rights, na itong mga kriminal may armas to. Na most of them, if not all, alam ninyo, tignan ninyo mga investigador ninyo, yung mga responders ninyo. Pagdating niya may armas talaga yan, lumalaban yan. And that is really the insanity caused by drugs. Ang ano nila is invulnerable sila eh. That they are invincibility. Kasi sira ang ulo eh. And most of the time. At ang sinabi ko naman sa mga polis, palabanin mo. Please naman, lumaban ka, kriminal. Para mapatay ka na namin. Naku po. Ganun, Eto, Mayor, kadugtong na ng ganyang katinding operation sa criminality, lalo na sa droga, yung possibility ng human rights violations. Eto ho, may news item po na ito po ang headline, Duterte, I killed 700. No, make that 1,700. That's pure Ano po ba ito? sarcasm. Ganyan totoo ba yun, sir? Parang binastos mo ako. 700, saan yung death certificate? Pakita mo nga. Pati yung malaria dyan na bumagsak, akin. You know, I would not deny that there were certain cases of extrajudicial killing. And a lot of them really started during the war between the NPAs and government. And those were martial law days. Doon nag-upisa yung salvage eh. Opo. Government killing, the communists and the armed communists and partisans were killing. We used to lose about, on the average, 3 to 5 soldiers a day, sa Davao. Oh. Yan, kaya yung death squad na yan, nadagdagan na lang ng D. So, naging isa pang D, naging DDS. So, during my time, since it was repeatedly used against me, politika, sabi ko, sige, I accept it. Totoo yung DDS. Sarcasm. Because may spin, sabi ko, that is what I use, the Davao Development System. Pero, Kita mo Mayor, maganda na tayo? Okay. Tanungin ko lang, Mayor, kasi alam nyo naman na bagamat marami kayong tagasunod, ito yung mga palaging isinusulat. So sabi nyo sarcasm ang nakapatay kayo ng 1,700. Nilinaw nyo ngayon. Pero may mga ibang interviews, Mayor, na inamin nyo, nakapatay kayo ng tao. Correct. Okay. Ilan, sir, ito ang napatay nyo? Early on, alam mo, taga Davao dito, may nag-warning na ako eh. Kasi mayor na ako, sabi ko, stop it. Stop it. Kasi yan ang I will not. So it continued to, the criminal activities continued early on my mayorship. So one time, may kinidnap sila na babae, dinala nila sa ibang lugar, repeatedly rape her, then one day they decided to deliver her for the ransom. Okay? And tinawagan nila yung pamilya.
So, binigay ng pamilya yung pangalan ko. At ano yung sa pangalan ko ibinigay ng, so it was passed on to somebody else, then it reached me. Eventually I was there sa vicinity. So 4 lang kami noon when they decided to, nagpaluto pa sila, kumain pa sila. Kaya ginawa ko, hinintay ko na lang. Nung bumaba sila, wala na ako. Basta pinagbabaril ko na lang. Yung kidnappers. Yes. Apat ho May yun. hawak-hawak na karbin. Apat ho sila at the same time. Okay. So, Tatlo. So inaamin po niyo na kayo ay nakapatay na. Ay, sus, Mayor. Mario Joseph, marami na. Marami na. Ilan, sir? Nang Nang kayo tatlo? mismo, nang kayo mismo ang pumatay. Ako mo yun. I was part of it, but actually I was the most active. Kasi nakaubos ako ng 2 magazine. So, it's about... Ng carbine. Hindi, teka, sir. 45. 45. Yung tatlo, it was a kidnapping case. Ang binaril nyo, ang kidnappers. Yes, of course. Mag-isa lang kayo, Mayor, or may kasama? May kasama kami, 4 kami. Okay. Natatandaan nyo, Mayor, ang pangalan ng mga kidnappers? Hindi ko na matandaan. Hindi na. Matagal na. First, I said that that took place in 1988. Okay. I was about 3 months mayor. Okay. Alright. But they were positively Tatanungin- identified. Pero- Sila talaga. Yung tatlo. May tao ako doon sa itaas, sa isang Spotter. kwarto lang. So, sabi niya, the yellow bird, that was the code of the victim. Sabi, yellow bird safe. So, ibig sabihin, nandoon ang deliver na. Okay. Tapos, sinauli ko yung pera na dugo. Sinauli ko doon sa may-ari ng yung ang boss niya yung nagbigay ng pera. At sabi naman for the boy, sabi ko no, because it will encourage other people to do it. Now, And Mayor, eventually yung yeah. mga nasaluin po. Mayor, itong pag-amin nyo ngayon, na itong tatlo, napatay nyo, pinatay nyo, Kidnapper. kidnappers, ito ba, tanong ko sa inyo, hindi pa kayo nag-aalala na baka kasuhan kayo, arestuhin Or balikan, kayo? ano? Is this an admission of committing a crime? Alam mo yun, Mayor? Hindi crime yan, ma'am. Because they were committing a crime in my presence and I was the person in authority and that's the law. So I did not na mag-display pa ako sa ano. Pag sabi ko, taas ang kamay, walang tumaas ang kamay, binira ko na. Pagkatapos po nung incident na yun against kidnappers, meron po hong mga sumunod na kayo mismo ay may active participation? Well, may isa pa pero at a distance. So I wouldn't say I was really the one. Kasi pinara na sa checkpoint and this was really the wife of a landed gentry in Davao. And then, anong Nakita nangyari? pa niya yung asawa niya yung kotse. Nagdadrive ng kotse. Tapos wala pa naman noong yung tintint. Pinagbawal pa. Nakita pa niya yung asawa niya na may kasamang mga lalaki. Nasa lubong niya. So may checkpoint. Tapos, pero yung mga police na yun. Ako, I took a shot. Maybe just pang practice rin. Kung makatama ka ba at a distance. Okay. Importante yan. Okay. Sabi ho ninyo, tatlo na yung kanina. Sabi nyo, marami. More or less. Yung kayo mismo. Rough estimate ho siguro. Sa akin, marami ang nakapatay. tatlo, ha? Yung iba baka sa ano ko lang yun, sa Panaginip. panaginip ko lang. Panaginip. Pero alam mo, Ano ho ito, Mayor? You want to serve this as a warning dun sa mga would-be criminals na, hindi ba, nagagawa pa ng kalokohan in your presence sa lugar ninyo? And talaga ito sinasabi ko. And I would not deny it because I utter the words every day. And I said na, huwag kang pumunta ng Davao. Lalo na magdadala ka ng droga doon. Kasi papatayin talaga kita. May drug trafficker o pusher na ba kayo, Mayor, na inaresto o pinatay sa Davao? Ako mismo? Wala. But if you're asking me if I was there supervising the operation, yeah. Meron. Hindi ka kinakabahan, Mayor? Kumbaga na ikaw lang ang lumalabas at nagsasabi nito? Usually, dinideny yung mga ganyan eh. Oo, Kayo tinatago, inaamin nyo. Tinatago. Takot ako. Kaya dala ko yung asawa ko, ma'am. Saan dyan? Ayan, Okay. Bakit ako matakot sa mga sila yung masama, ako yung nagsasabi sa kanila na gobyerno to tumahimik.
Pero kapag naging presidente, si Mayor Duterte, ang iniisip ba ngayon ng, alam mo yon, ng mga mamumuhunan, ng mga halimbawa ng US government, pag nanalo si Duterte, ang mga pulis papayagan niyang pumatay ng kriminal? Correct. Correct? Correct. Bakit ko pipigilan yung mga pulis? Bakit ko kakasuhan? So that's the reason why yung BD Advent, of course, it's good. In some cases, bad for all. Kasi yung mga pulis, pag may enkwentro, ilang beses na ninyo nabasa, kakasuhan pa ng... Human rights, human Hindi rights. ako pumapayag sa Davao dyan. Mm. When they are charged, and then they are prosecuted, eventually in court, then sa fiscal charge, I provide the lawyer, ako yung magbigay ng allowance sa kanila. For the time being that they are suspended because they do not receive anything and there's no food for the table for the family, ako yan. Paano yung mga pulis na Uh, corrupt? Every policeman who commits a wrong, if Ayan, at oo, all, importante yan. No. if at all, but duty connected or in the performance of duty, talagang binabackupan ko yan. Yung mga baluktot na pulis, Mayor. Pinap? Anong gagawin nyo pag nanalo kayo sa baluktot na pulis? Kasi marami may sungay ang Marami pulis din dito, eh. sir. Oo. ha? Ma'am, about, hindi na lang ako, I will not expound on it. Sinasabi ko sa mga pulis, pag gumawa kayo ng masama, mauuna talaga kayo. You have to go first. Opo. So, may pulis na kidnap, patay. Tapos may mga 3 pulis, the latest was about 4 months ago, patay. Pinapatay nyo, sir. Patay. Patay. Okay. lang. Ramdam kita po ng buong Pilipinas kung paano kayo Yung ngit-ngit niya, magalit sa mga kriminal, wali. sa mga corrupt, Mayor Duterte. Well, Anong policy ninyo sa mga gumagawa ng kalokohan sa Lalo gobyerno? na kung pondo ho ng bayan. Ang problema nito, if you confront them and they do not really give you a fight, they do not resist violently like criminals, hindi mo naman pwedeng patayin. Mhm. Kaya sabi ko, ipapakain ko talaga yung... Kaya kung mag-plant ka ng bala, ang advice ko sa lahat, on TV tayo, no? Nationwide. Apo, apo. You are live, ha? Maglagay na lang kayo ng perdigones o 22, malunok ninyo yan. Mhm. Maglagay kayo ng Armalite, tutusok yan sa bituka mo. Mhm. Matulis eh. Ipapakain ko talaga sa iyo. Presidente kayo, sir, gagawin nyo yun? Ganun pa rin, as is pa rin, no? Mayor. Or tipong sinasabi nyo lang to out of, nagbibiro ba hindi- kayo, hindi na ako, Mayor? Ano? hindi na ako magpunta ng kasi marami akong trabaho sa Malacanang eh. Yung lang utusan ko yung Pero gagawa kayo ng grupo to go out and, you know, no, I will ganito ako. Pag ikaw ang in charge, whatever, you are the supervising authority Mhm. of any government agency or office. Pag nagkamali yung tao mo dyan, pati ikaw kasali ka. Ganun ako. Business Bureau sa Davao, napaka-corrupt. So tinanggal ko from janitor to the head of office. okay. Wala akong, wag na muna akong dramahin na wala ka dyan o yan. Pag nagkasala yung tao mo, pati ikaw. Oo. Mayor, meron hong nagsasabing senador, si Senador Trillanes, baka raw maging Somalia, Sudan ng Pilipinas kapag ipinagpatuloy yung Oh, gawain well, nila. kung kaya niya, bakit di siya tumakbo noon? Kung if you have a better plan for the Philippines, you should have run for president. Drug dealer na nilaglag niyo sa helicopter, totoo ba yun? Wala man nakatingin noon. Nako,